I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, yan na naman si Pangulong Marcos Jr. Biyayang bigas para sa Maynila, OM goes. Sabi sa inyo guys, sabi dito President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the rollout of the Biyayang bigas para sa Maynila program at SM Manila in the city of Manila on April 16, 2026, which is today, funded by the Office of the President, which is ang OP, through the final assistant to local government units, FALGO, totaling 286 million. The program provides rice subsidies to workers and vulnerable families in the city of Manila, delivering immediate food relief for approximately 80,000 families. Ayan, dami guys and supporting transport and service sector workers for 6 months. It also aims to strengthen demand for local source rice, reinforcing the administration commitment to easing economic pressure and uplifting Filipino farmers. Wow! Yan ang Pangulo! Diba? Natin ang ating minamahal na Pangulo kasama si Mayor Isko Moreno na magtungo sa rice distribution area para sa pamamahagi ng bigas para sa Maynila. Bilang bahagi ng programa, pangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama sina City Mayor Francisco M. Domagoso, Vice Mayor Angela Le Atienza at Teresita C. Cozon, Vice Chairperson ng SM Investments Corporation, ang pagbisita sa itinilagang distribution area upang personal na saksihan ang validation at pamamahagi ng 1,000 sako ng bigas sa mga manggagawa mula sa retail, janitorial, security, maintenance at food service sectors. Ang biyayang bigas ay bahagi ng inisyatiba ng administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Inaasahang makikinabang dito ang humigit kumulang 80,000 pamilyang Manilenyo kasabay ng pagsuporta sa lokal na mga magsasaka. Oh, di ba? Akala ko ba may sakit ang Pangulo? Nag-exercise pa talaga. Ginawang dumbbell yung bigas Kulit. Oh, ayan Sabi sa inyo ang matipuno kaya si PBBM. Oo. Sabi nila may sakit ang Pangulo. Everyday nag-exercise yan guys, for sure. Oh, di ba guys? Wow. Sana all. May bigas. Oh, yan. Shout out sa mga Ngayon, kasalukuyan pa rin kababayan nagdidistribute natin. ang ating Pangulo kasama sina Mayor Isko ng mga biyayang bigas para sa ating Manilenyo. Wow. Galing naman. Galing. Magkano na rin yan guys Mga 1,000 plus na rin yan. Okay, mga 700 or 800. Aba. Wow, napakaswerte naman nila. May bigas sila. Oh, kaya abangan nyo ang Pangulo, mga kababayan. Sa mga lugar ninyo. Hindi natin alam kung nagbibigay sa iba't ibang lugar ngayong araw or may schedule yan.
Yan, shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello, hello guys. Wow. Pati mga chip po. Ay, mga ano yun, nagluluto sa isang restaurant. Mga uniform nila, mga empleyado, mga janitors, ayan. Wow, galing. Ngayon, nasasaksihan pa rin po natin ang pamamahagi ng bigas para sa City Manila affiliates. Ayan o. Oh. Ay, magandang katawan ng Pangulo guys in fairness naman talaga, oo. Nag-i-exercise kaya yan. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Wow, selfie His pa Excellency more. Ferdinand R. Marcos Jr. Wow, selfie pa more. Iba talaga sikat guys. Si Kuya talaga, hinawakan ng kamay Wow! Okay, selfie. Upload sa FB. Dadami yung views nyo. Tapos kukontrahin ng mga DDS sa comment section. Ganon sila mga ingitero, ingitera. Napakaswerte naman ito. May bigas pa more. Sana all. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayong araw para sa pamamahagi ng biyayang bigas para sa Maynila. Upang magbigay ng paunang pananalita, inaanyayahan po natin ang butihing mayor ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Hi. Hello. Good morning. The sun shine again in Manila for our workforce in the city of Manila. Masaya ako para sa inyo mga manggagawa na tagalungsod kung saan ang ating Pangulo ay naglaga 2 months ago sa City Government of Manila ng 286 million pesos. At ayon na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Kaya ito po ay personal choice niya. Kaya natutuwa naman kami, hindi lang ho ito mangyayari sa Maynila. Mangyayari po ito sa buong bansa. Dahil sa local government support fund na binibigay ng Office of the President. Kaya, Mr. President, bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos puso po kaming nagpapasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in this struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming salamat. You know? Wow. Thank you. Mga Taps, iparamdam natin ang init ng pagsalubong sa ating minamahal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Diba guys? Sabi sa inyo, hindi nyo kayang pabagsakin yan. Matalino yan. Maraming nagmamahal sa kanya. Ating butihing Mayor, Mayor Isko, sa iyong pagpakilala at saka sa lahat ng kanyang magandang salita sa ngayong umaga na ito. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. At nandito po tayo upang witnessin yung pagbigay natin ng biyayang bigas. Ito ay nandito sa Maynila. Hindi, kagaya ng sinabi ni Jorme, hindi naman dito lang sa Maynila ito. Ito ay gagawin natin sa buong bansa. Ayun, oh. Nauna lang ang Manila dahil mabilis kumalaw ang Office of the Mayor dito sa Maynila. Kaya Mga LGU! lagi silang nauuna. Silang laging pagka nagbubukas kami ng programa, nauuna sa sinasabi ko, sino yung handa? Sino yung ready? Maynila, pwede na raw bukas. O yun, punta na ako sa Maynila. Ito po, alam niyo po, itong programa na ito,
ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino, ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Tama. Kaya ginawa po namin ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, noong una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na LGSF, yun ay Local Government Support Fund. Ito ay isang pondo na matagal na dun. Governor pa ako, nakikita ko na yan. Pero wala kaming nakikita na bumababa sa local government. Kung saan-saan, hindi ko kung saan-saan nagagamit yung pondong yan. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. Wow. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa, mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo yan. Ang daming mga papeles na kailangan gawin, daming mga dokumento. Tapos iisa-isahin ninyo yung bawat probinsya, bawat lungsod, iisa-isahin nyo, medyo matagal. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila nang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Sa kasalukuyan, today is April 15, And 16, ay Mr. nakapag-release na ang national government na halos 15 bilyong piso Wow. para dito sa programang ito. Wow. At dito sa Maynila, ang magiging benepisyaryo dito ay mga 80,000. Tama ba? 80,000 ang magiging beneficiary dito. Dami. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. At alam ng local government kasi kuminsan yung listahan ng ating mga dito sa national government sa mga ehensya, kuminsan luma na kasi sino ba talaga yung mga nangangailangan? Sino ba yung mga talagang mahihirap na walang makain? Kuminsan yung listahan namin medyo nahuhuli. Sabi ko naging governor nga ako sabi ko, alam namin yan araw-araw namin ginagawa yung listahan yan. Kaming tanungin ninyo. Kaya ganun na nga ang ginawa namin. Tinatanong namin ang mga LGU executive para ang LGU executive ang nakakaalam kung saan pupunta, sinong nangangailangan, paano pabilisin ang pagpaabot ng tulong sa ating mga mahal na kababayan. Kaya po, ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng tagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbabako bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Mahal na Pangulo. See guys, tama yung sinabi ko. Abangan nyo ang Pangulo guys. Abangan nyo sa mga lugar nyo, sa mga LGU. Kumilos naman kayo dyan,
'Di ba? Para mabigyan yung nasasakupan nyo, Mandaluyong, Quezon City, Caloocan, Fairview. Ay, nako, bilisan nyo na para kayo nang susunod. Ganun dapat, 'di ba, guys? Nauna talagang Maynila kasi marami din naman talaga ang mga mahihirap din diyan, ano? Lalo na sa kalye, guys. Talaga naman, wow, solid na solid. Thank you, guys, sa inyong panonood at siyempre sa support sa ating mahal na Pangulo. Suportahan natin hanggang dulo. And shout out sa mga taga Maynila and much appreciated, Mr. President. Napakabuti mo talaga. Napakabuti ng puso mo talaga. Yes, at least ang pundo, alam nyo kung saan napunta. Yun. Galing naman talaga. Nawawalan din kami ng mga guests. Aside from that, syempre yung bilihin tumataas talaga. Ang taas niya talaga lalo na sa mga oil natin, di ba? Nagulat din kami na may ganito pala talagang programa si Pangulo natin and yung mayor natin. So yun, hindi na namin iisipin kung saan kami kukuha ng bigas kasi eto nga, meron kayong biyayang binigay po sa amin. And naniniwala ako na hindi lang dito sa Maynila gagawin to na ating Pangulo. So siguro eto lang yung starting point and at the same time magiging domino effect siya sa iba't ibang parte ng bansa po natin. And salamat po sa mga programang tulad ng Biyayang Bigas para sa Maynila. Kahit papaano po natutulungan nyo kami and nalalesen yung problem na meron po kami. Ang unang problema namin dito ay nasa public transportation kami. Talagang ang problema namin yung naging time mystery na yung cost ng fuel diesel natin ngayon. Kaya medyo yung kinikita namin ngayon ay medyo even Steven lang, tabla-tabla lang kung baka sa kataas ng crudo. Alam mo, balita ko, hanggang 6 na buwan yata itong supply na to. Talagang napakaraming tulong sa amin, lalo yung mga aming drivers na medyo isang kagi, isang tuka rin. Talagang malaking tulong na ipon nila sa amin. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, sa iyong mga malasakit sa mga kapwa nating Pilipino. Itong biyayang bigas na to ay napakalaking tulong. Ganon din ang ating mga buting yorme sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat, Yorme, at hindi mo nyo kami pinapabayaan. Kasi unang-una, apektado talaga lahat. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin, lahat. Masahe, gas, lahat na, pati tubig, pati kuryente, lahat. Yan, sobrang hirap po talaga, lalo na agad sa bahay. Tapos yung oras mo, tapos yung 4 days lang kami ginawin. Pagkat sa bahay, mas magastos po talaga. At katulad ngayon, malaking bagay na rin. Katulad ngayon, bumababa, may rollback ang gasolina. Medyo bumababa ang Tsaka ngayon, may libreng bigas. Malaking bagay, malaking tulong para sa amin. Sana po, pagpatuloy po na itong magandang project na ito para sa mamamayang Pilipino at sa mga bababang laking tulong po sa amin. Thank you po talaga. Kaya BBM, pagpatuloy nyo lang po ang pagbigay nyo ng ayuda sa mga mamamayan natin. Pilipino. Hindi kami, nagkakaisa kami lahat para sa'yo. Ikaw pa rin sana ang manguna. BBM, I love you. I love you, Mayor Isko Moreno. I love you. Yehey! Narinig nyo yun, guys? Sana si Pangulo na lang ang maging Pangulo 2028. Dapat wala ng eleksyon. Narinig nyo yun, guys, ang kanyang mensahe? Sabi ng mga dides, wala daw nagawa ang Marcos admin, lalo ni si Sara Duterte. Ano yan, mula 2022, di ba? Ang daming magagandang programa ang Pangulo. Kung mag-research lang kayo, makikita ninyo. Kaso lang yung iba, anti-Marcos, patay mali. Di ba? O, tingnan nyo. Sabi nyo, may sakit ang Pangulo. Bakit ang tikas ng katawan niya? Mga hersi-hersi kayo talaga. Magpasalamat na lang po tayo, guys. At least may biyaya, galing sa Panginoon through Marcos administration. Ganun kagaling mag-isip ang Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, for the first time, sa totoo lang, ngayon ko lang nakakita ng isang Pangulo na talagang bumaba sa local governments palang para personal niya na ihatid itong mga magagandang programa at tulong sa ating mamayang Pilipino, lalo na po sa mga mahihirap. Katulad po ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, hindi lang po sa Maynila, siyempre una muna sa Maynila at the same time sa iba't ibang lugar. Kaya abangan nyo ang Pangulo, guys, ha? So, ang pundo, dapat dyan napupunta para maibalik sa taong bayan. Ganun lang, kasimple. Mga kababayan, pag magaling ka at matalino kang Pangulo, yan ang resulta.
Diba? Hindi yung puro ka ng press con sa social media, banatan mo ang Marcos administration. Kung tumulong ka na lang, di mas maganda. Diba? Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW. Thank you guys. Follow me and likes. Bye everyone. There's more. Abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar nyo. God bless Philippines. Bye bye bye. And babush, God bless Philippines again. There's more. Bye everyone.